Ang panimulang kwento ng Chapter 13. Nanatiling magkaharap sina Song Junlang at Chen Yu malapit sa gate. Nagtaka si Shaolin kung maglalaban ba talaga ang dalawa sa mismong lugar na iyon. Isang tipid at mapanuyang ngiti lamang ang ibinigay ni Song Junlang. Kaswal niyang sinabi na kung alam na ni Chen Yu na mayroon siyang mga connections at naghahanap pa rin ito ng gulo. Marahil ay hindi ito ganoon katalino gaya ng iniisip nito. Nang makitang kinukot siya ang kanilang leader ng ganoon, agad na sumingit si Han Senador. Iginigiit niya na kahit malapit pa si Song Junlang sa principal, hindi niya pa rin maaaring baliwalain ang academy rules kailanman niya gusto. Ang disciplinary patrol ay may opisyal na authority mula sa akademya, at walang sino man ang may karapatang pigilan sila sa paggawa ng kanilang trabaho. Habang lalong nag-iinit ang sitwasyon, isang tawag mula sa Student Council President ang lumitaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Yu at mabilis itong sinagot. Isang holographic projection ng Student Council President ang lumitaw na may seryosong mukha. Direkta niyang tinanong si Chen Yu kung nanggugulo ba ito sa Logistics Department. Mabilis na nagpaliwanag si Chen Yu na naghahanap lang siya ng mga suspisyosong bakas. Ngunit mariin siyang inutusan ng President na bumalik agad at itigil ang panggugulo kay Minister Song. Mukhang galit na galit si Chen Yu. Malinaw na kinamumuhian niyang pakawalan ang bihirang pagkakataon na mapahiya si Song Junlang. Agad na nagprotesta si Han Senador. Sinasabing nagpapakita ang President ng lantarang favoritism. Iginigiit niya na ang new student ay maaaring nagtatago pa rin sa malapit. Kaya walang saysay ang pag-alis ngayon. Nang marinig iyon, lalong lumamig ang ekspresyon ng Student Council President. Dahan-dahan niyang ipinaalala sa lahat na hindi lang ang principal, kundi ang buong akademya ay may malaking utang na salapi kay Song Junlang. Sinabi ni Chen Yu na wala siyang ideya sa kanyang ginagawa. Idinagdag niya na hanggat ang mga aksyon ni Song Junlang ay hindi nakakapinsala sa core interests ng akademya, walang sino man ang may karapatang makialam. Matapos marinig iyon, isang iritableng singhal na lamang ang pinakawala ni Chen Yu. Maging si Han Senador ay mukhang naguguluhan. Hindi maunawaan kung bakit mabilis na umatras ang kanyang captain. Bago umalis, nag-iwan pa rin ng babala si Chen Yu. Sinasabihan si Minister Song na ayusin ang mga bagay-bagay ng maingat. Nanalo na nakangiti lang si Song Junlang at kaswal na sinabihan si Chen Yu na mas mag-ingat sa sarili nitong trabaho. Nang makaalis na ang grupo, lumabas na si Shaolin mula sa pinagtataguan. Humingi siya ng paumanhin sa pagdudulot ng gulo at inamin na siya ay curious. Hindi niya maintindihan kung bakit maging ang principal ay tila may ganoong kalaking utang na loob kay Song Junlang. Kaswal na iwinaksi ni Song Junlang ang tanong at sinabihan siyang huwag nang masyadong mag-isip tungkol doon. Ipinaliwanag niya na matagal na silang hindi nagkakasundo ni Chen Yu. At ang gabing ito ay isa lamang dahilan para muling maggulo si Chen Yu. Dahil ayaw nang ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa academy politics, mabilis na binago ni Song Junlang ang paksa. Sa halatang pananabik, hinila niya si Shaolin para gumawa ng clay-baked chicken. Sumang-ayon si Shaolin, bagaman tapat niyang inamin na wala siyang ideya kung magiging masarap ba ito. Itinanong din niya kung bakit gustong-gusto ni Song Junlang ang pagkain iyon. Tumawa lang si Song Junlang at sumagot na hanggat may nagluluto nito para sa kanya. Masaya na siya, sabay na nagsimulang maghanda ng mga sangkap ang dalawa. Binalot nila ang manok sa mga sapin-sapin na dahon bago ito takpan ng clay at lupa. Habang lalong tumatahimik ang gabi, ang campfire ay nagliliyab sa isang mainit na pulang liwanag na nagbibigay liwanag sa bahagi ng hardin. Nakatambay sa tabi ng apoy na may hawak na mainit na tsaa. Sa wakas ay nagsimulang mag-relax si Shaolin. Mula nang dumating sa kakaibang akademyang ito, ito ang unang mapayapang sandali na naranasan niya. Pagkaraan ng 2 oras, ang tumigas na clay ay nagsimulang magbitak-bitak, at isang masarap na halimuyak ang kumalat sa hangin. Nakahinga ng maluwag si Shaolin. Unang beses niyang magluto ng ganitong bagay, pero sa paanuman, ay naging maayos ang kinalabasan nito. Nagsimula pa nga siyang makaramdam ng kaunting pagmamalaki sa kanyang sarili. Pagkakita sa gininto ang roasted chicken, agad itong pinuri ni Song Junlang. At sinabing ang amoy pa lang ay sapat na para magutom ang kahit sino. Mapagbigay siyang humiwa ng isang malaking bahagi at iniabot muna ito kay Shaolin.
Pero nang mag-atubili si Shaolin sa halip na kumain, nagtanong si Song Junlang kung bakit siya naghihintay. Nagtaka si Shaolin kung bakit hindi si Song Junlang ang kumuha ng unang kagat para sa sarili niya. Ngumiti si Song Junlang at ipinaliwanag na hindi dapat nakikipag-agawan ng mga seniors sa mga juniors pagdating sa pagkain. Ayon sa kanya, ang unang kagat ay dapat laging napupunta sa chef. Tinanggap ni Shaolin ang paliwanag ng hindi nag-aanong nag-isip. Inamin niya na lumaktaw siya ng hapunan kanina, kaya hindi na siya nagpigil at kumagat ng malaki. Sa sandaling nalasahan niya ito, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang manok ay hindi kapani-pani walang lambot, at ang lasa ay mas masarap kaysa sa inaasahan niya. Mayroon pang ang bahagyang gatas na halimuyak na humalo sa lasa nito. Sa totoo lang, isa ito sa pinakamasarap na bagay na nakain niya kailanman. Habang pinapanood siyang kumain ng may gana, tahimik na nagtanong si Song Junlang kung ano ang lasa nito. Pagkatapos ay casual siyang nagtanong kung may napansin bang unusual reaction si Shaolin sa kanyang katawan. Mukhang kakaiba ang tanong na iyon. Naguluhan si Shaolin at sumagot na wala namang espesyal na dapat mangyari sa pagkain ng isang kagat ng manok. Pero halos agad-agad matapos niyang sabihin iyon, isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang katawan. Napayuko si Shaolin. Hawak ang kanyang tiyan habang isang burning sensation ang bumabagtas sa kanya. Pakiramdam niya ay may apoy na kumakalat sa loob ng kanyang katawan. Nasapat ang init para tunawin ang lahat. Habang namimilipit sa sakit si Shaolin, kalmado siyang pinapanood ni Song Junlang mula sa gilid. Itinanong pa nga nito kung masakit ba ng husto at kung may nararamdaman pa ba si Shaolin maliban sa sakit. At sinabihan siyang tiisin pa ito ng kaunti. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shaolin na natrick siya. Siguradong may mali sa manok na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman ginalaw ni Song Junlang ang unang kagat mismo. Tumagaktak ang pawis sa katawan ni Shaolin habang nagsisimulang lumabo ang kanyang paningin. Noong pakiramdam niya ay malapit na siyang mahimatay. Isang nagliliyab na golden energy ang biglang bumalot sa buong katawan niya. Ang sakit ay kumalat sa kanyang dugo, sa kanyang mga kalamnan, at sa bawat bahagi niya. Naglabasan ang mga ugat sa kanyang leeg habang lalong tumitindi ang nararamdamang init. Sa huli, hindi na ito natagalan ni Shaolin at nagpakawala ng isang desperadong sigaw. Pakiramdam niya ay umaapaw ang kanyang katawan sa energy, na tila ba puputok ito anumang segundo. Gayunpaman, nakatago sa loob ng napakasakit na iyon, nakaramdam din si Shaolin ng isang kakaibang bagay na umaangat mula sa kaibuturan niya, isang hindi pamilyar na kapangyarihan na rumaragasa sa kanyang katawan. Samantala, kalmadong naglabas ng notebook si Song Junlang at nagsimulang magsulat ng mga obserbasyon. Ang file ay may label na Hybrid Iron Crown Chicken No. 3 at naglalaman ng mga tala tungkol sa gene activation at physical enhancement effect. Habang nagsusulat, tahimik na bumulong si Song Junlang na kahit matapos ang maraming rounds ng hybrid experiments. Ang rejection reaction matapos ang consumption ay sadyang napakalubha pa rin. Napagtanto niya na ang sakit ay hindi na ganoon kalala gaya ng dati. Ngunit malinaw na ang formula ay nangangailangan pa ng karagdagang adjustment. At dito nagtatapos ang kwento. Abangan ang susunod na kabanata.